Let's read Psalms 30. Si Walter Brueggemann, isang Old Testament scholar, sinulat po niya yung 3 seasons of life na i-share ko na po ito, no? Ang 3 panahon sa buhay. Sa Psalms 30, mababasa natin yung 3 panahon na pinagdadaanan at dadaanan natin talaga sa ating buhay. So let's read, no? Starting from verse 6 to 7, the 3 seasons of life. The first season is orientation, mga magagandang pangyayari. So let's read. Ready, go. As for me, I said in my... Bago natin ituloy, sabihin mo nga sa katabi mo, kumusta yung prosperity mo? Ayan. So yan ang nakalagay, no? Ano man yung prosperity na yan, health, finances, or family, lahat naman may prosperity. Amen? Yung susunod po na season o panahon ay the season of disorientation. Ito ho yung biglang nagkaroon ng problema. Kumbaga, smooth sailing yung bangka, biglang nagkabagyo. So basahin po natin to with emotions and feelings. Now, ready, go. You hid your face. I was dismayed to you. O Lord, I cried. And to the Lord I made supplication. What profit is there in my death? If I go down to the pit, will the dust praise you? Will it tell of your faithfulness? Hear, O Lord, and be gracious to me. O Lord, be my helper. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, O Lord, be my helper. Ito ho yung hindi mo alam kung bakit nangyari sa iyo ito. Nagtatapat ka naman kay Lord. Pero yung pangatlo po na season, ito ho yung season of new orientation. Wow. Verse 11. Sabay-sabay. At this time, sana po nakangiti po tayo. Sige nga po, pakita mo nga sa katabi mo na nakangiti ka. Tapos sabi mo sa kanya, yan na ba yung pinaka-the best ng ngiti? Di ba? Sige po, let's read. Ready, go. You have turned my mourning into dancing. You have taken off my sackcloth and clothed me with joy. Everybody say, clothe me with joy. Amen. Let us pray. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang araw na ito. Inaalala po namin ang aming mga kababayan na sa kanila pong kaparaanan at sa kanilang way ng pagpapakita ng malasakit at pagpoprotesta sa mga nangyayaring isyo na kinakaharap ng aming bansa. Dalangin ko po, samahan niyo po sila at gabayan, ingatan. Nawa, Lord, wala pong masaktan. Dala ko po ang isang mapayapa, pero Lord, makabuluhan na pagpapahayag ng damdamin. At dalangin ko po na hindi po ito mahaluan ng politika. At Lord, salamat dahil ito po ang way namin na iparinig sa inyo ang aming hinaing. Kasi madalas po, Lord, karamihan marginalized sector, Lord, mga mahihirap, mga walang-wala. Wala naman kaming matatawagan, wala namang makikinig sa aming hinaing. Kaya Lord, ito na lang po ang paraan ng mga taong mahihina at may pangangailangan para iparinig sa iyo ang aming pong mga hinaing at mga panalangin. Salamat sa langit nakikinig ka at salamat anumang uri ng pananampalataya meron po ang bansang Pilipinas at mga Pilipino. Meron kaming isang Diyos na nakikinig at tiyak na mararamdaman ang aming mga hinaing sa aming mga buhay. Salamat po at patuloy nyo kaming pangunahan at gabayan. Bless nyo rin po ang pag-aaral ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all be seated po. Praise. Sound check. So good morning po sa ating lahat. Ngayong umaga na to, medyo kakaiba po ang gagawin natin. Sinabi po natin doon sa ating Facebook account na ito po ay special Sunday. Hindi dahil po sa magrarally po tayo. Kundi dahil ngayong pong linggo na to ay magkakaroon tayo ng series break muna. Pag sinabing series break, tatapusin po muna natin yung series natin na I Know a Name. Pero ngayong umaga na to, i-relate po natin to sa ating pinagdadaanan as a person and as a nation. Today, gusto ko pong introduce sa church at alam nyo, kung sa iba po na mahilig mag-observe, palagay nyo po ay napapansin nyo na since 2 years ago, nag-i-inject na po ako ng ganitong klaseng konsepto. Even the leaders notice it, no? Gusto ko pong pag-usapan natin ang topic ngayong umaga na to, it's okay not to be okay. From lament to praise. It's okay not to be okay. In other words, kung hindi ka okay ngayon, mukhang hindi ka dapat
nakarating dapat dito kanina pero nakapag-church ka pa rin, pero alam mo, hindi ka okay, okay lang po yon. Kung ikaw ay may pinagdaanan, sumasamba ka pa rin kay Lord, pero marami pong mga panalangin na hindi pa tinugod ng Panginoon, may kabigatan, may pagtatampo, may pagdududa, pwedeng kay Lord, pwede rin sa kapwa, sa loob ng church, okay lang po iyon, no? And I will explain mamaya kung bakit, no? At sa binasa natin kanina, ang aklat ng mga awit ay aklat po actually hindi ng praise o papuri. But actually it's a combination, but most importantly, it's a book about lament. 147 chapters yata siya eh. Sabi po ng professor ko na nag-aral po sa bandang Europa, sabi po niya ang tanging paraan kung bakit nakatawid po ang mga Israel at salmista mula po sa napakatindi po na hamon sa buhay, sa disyerto, sa mga kalaban, is not because they keep on praising the Lord, but because they allowed themselves to lament, to grieve, and to feel sad from time to time, because it's only through lament that we can find the reason to praise the Lord, ang magpuri sa ating Panginoon. Kaya napansin nyo rin po yung line-up din natin kanina ay hindi ho mabibilis at puros nakatema po ng panay feeling good or magaganda. Of course, those songs are biblical, pero pinili po talaga natin para maipadama at maiparamdam. And ang worship team po, they did a very good job para po i-lead tayo sa ating pagsamba kay Lord. Amen. Ang binasa nating talata ay itsura po mismo o outline mismo ng tinatawag nating lament to praise. No? At mamaya, marami pa tayong pag-uusapan. So gusto ko pong simulan ito, no? Na sa lahat po ng ating mga pinagdadaanan ngayon, talaga pong masasabi po natin na the struggle is real. The stress is real. Alam niyo po, napakarami nating stressor sa buhay. Pinag-aaralan po namin to sa aming pag-aaral na merong vertical stressor. Ang vertical stressor po, ito po yung mga family secrets, family code, mga batas at mga pamanhiin, alituntunin sa ating pamilya, mga sekretong hindi dapat mabunyag, expectation ng ating mga lolo't lola, mga magulang. Ito po pala yung nagdadala ng stress. Actually po, hindi ka pa lumalabas ng bahay, may stress na. Amen? Pero paglabas mo po, may horizontal stressors. Ang horizontal stressor, ito po yung mga economic challenges sa buhay. Mahal ang mga bilihin, presyo, yung pong mga kawalan ng trabaho. So, kahit po sa mga mag-aaral, may mga stress na rin po. Kahit bata, may stress na rin po. No? So, kung titingnan po natin, buhay po natin talaga, punong-puno ng stress. Kaya naman po, nagsusumikap tayong lumaban, nagsusumikap po tayong magtrabaho ng maayos. Yung iba po, kailangang iwanan ng pamilya para makakuha man lang ng sahod kahit papano sa ibang bansa para maiuwi. In other words, sabi po ng isang cell leader po natin dito sa church, naging busy po tayong makipaglaban para sa kapakanan ng ating pamilya. Tama? Amen? Na nakalimutan po nating makipaglaban sa ating bansa. Hanggang namalayan na lang po natin, ang laki na po pala ng nawawala, ang laki na ng ninanakaw na para po sa atin. Now sabihin niyo po, hindi naman natin pera yun. Pera po natin yun. Supposedly, dapat yun po yung mailagay sa healthcare, sa educational, sa infrastructure. In other words, hindi dapat mahirap ang buhay kahit papano sa bansang Pilipinas kung nailaan po ito ng tama. Kung ito po ay hindi po na-insert, kung ito po ay hindi na isama sa mga unprogrammed funds, ano man pong pananaw nyo dyan, kung nanonood kayo ng mga hearing, dapat po talaga na ito po ay nakapagpabuti talaga sa kapakanan ng buhay ng bawat tao. And again, I'm not against your political choice or preferences. My thought is this, no? Pilipino tayo eh. At kung ano yung dapat para sa atin, dapat naman talaga mapa sa atin yon. Nagtatrabaho tayo, nagtatax po tayo, and then, all of a sudden, kung hindi po dahil sa bagyo na to, na tatlo, hindi ko natin mabubuko. Dito sa may bandang Pampanga, meron pong isang proyekto na malapit nang i-declare na complete sa darating na October, pero wala pa pong nangyayaring kahit ano. 75 million o more than yung pinaka-budget. And you know, kahapon habang nagpapagupit po kami ni Jetro, may pinakita kong picture, sabi ko doon, Tay, gayahin niyo po, sabi niya,
Yung gupit, kaya ko ha, pero yung itsura, hindi ko kaya. Nagbibiruan lang po kami kasi po, ang tindi ng news tungkol sa mga corruption eh. At ang sabi po niya, hindi naman kasi natin pinapansin yung mga karatula na yan eh. Sino dito, pinansin mo talaga, tinutukan mo, pinitsuran mo, dinamdam mo. Noon ha, nobody cared, di ba? Kasi busy nga tayo makipaglaban sa mga hamon na kinakaharap natin sa ating buhay. Hanggang ngayon na lang natin napansin, ba? May iba pa po, napalitan pa. Nilagyan pa po ng winout out pa, nilagyan pa ng tarpaulin at pinalitan po ng completion date. Bakit? Dahil nga nagkabukuhan na po yun. Anyway, too many injustice. And I don't know about you, kung hindi ka nagagalit ngayon at hindi ka naiinis, ewan ko lang po kung ano pong pakiramdam na meron ka ngayon. At hindi ka napapagod. Alam niyo po, sabi kahapon, nang kausap ko po nagugupit, nagkasundo ko kami sa kaisipan na parang ngayon na lang uli nagalit ang mga Pilipino. At ang tanong ko po sa sarili ko, tama bang magalit? Tama pong magalit. Kasi nakakagalit. Amen? So we want to validate this feeling. We want to make sense kung tama ba to na nalulungkot tayo, napapagod tayo. Meron akong nakausap na wala na siya ng gana magtrabaho. Meron siyang 2 jobs. Kailangan niyang buhayin ang kanyang anak. Nagsusumikap naman siya, pero nung nalaman niya po yung mga balita na to, nakadagdag po sa stress sa buhay niya. Na-realize niya, ano pang silbi sa pagbangon? Ano pang silbi sa paglaban? Ganito lang pala. No, you see that feeling? No, I don't know kung na-experience yan or more than that. Ang problema po, wala tayong safe space o environment para pag-usapan ito. Bagkus nagiging busy tayong pag-usapan at pagdebatihan ang politika. And the politicians are enjoying and abusing these kinds of sentiments and allegiance dahil may naniniwala sa kanila. Alam niyo po problema ng church? Toxic positivity. Masyado ho tayong laging panay may mabuting nakikita sa pangit na sitwasyon. And true enough, maganda po iyon. Hindi po yun masama. Pero sumusobra na ho yun, lalo na po sa mga nabahaan, tapos sasabihin lang natin, alam mo, mabuti ang Diyos eh. God is good. All the time. And all the time, God is good. Meron tayong problema na kung tawagin po ay over-spiritualization. Lagi tayong nakakita ng Bible verse sa bawat sitwasyon. Masama ba yun, Pastor? Hindi po. Pero naipadama mo ba at naramdaman ba nila yung bigat na pinagdadaanan nila? Kung minsan po hindi. Over-spiritualization is, we only sing happy songs sa church. We have only positive testimonies. We don't dare to talk about negative feelings. Naghiwalay kami, iniwan ako, nasaktan ako, niloko ako dito. Pwede ba ngayong cell group o life groups natin, ang pag-usapan natin yung problemang ay, alam mo, hindi dapat yan pinag-uusapan. Dapat positive lang tayo kay Lord. Mga ganun pong klaseng birada o pag-uusap. We want to balance. As a pastor for almost 20 more years, no, na-realize ko, pag may isang miyembro na tinamaan ng matinding trahedya, and I experienced this, no, hindi lang po yung mga cell leaders. Before I became a pastor sa Baliwag, lahat ng baha sinusuong ko, lahat po ng mga rescue, lahat ng mga pinagdadaanan, ako mismo pumupunta sa mga miyembro-miyembro. Dumating yung time na halos pamilya ko napapabayaan ko na eh. Because gusto ko talagang maramdaman, makita yung kanilang totoong sitwasyon. Isa sa mga mali na akin pong na-implement as a pastor sa mga churches na nilid ko, lagi po pag may baha at may trahedya, may nasunugan, pagdating ng linggo, lagi kong sasabihin sa worship team at praise team, mag-line up kagad kayo ng mga kantang mabubuti. Mga papuri sa Diyos para maramdaman nila, hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. And I realize, there seems to have a mismatch between what we were singing and what we were experiencing. Parang hindi nagtatagpo. Parang hindi okay. Parang napipilitan ka lang magpuri pero hindi ka binigyan ng time at opportunity na malungkot at makaramdam. Tingnan niyo po ha, karamihan sa mga kanta natin, Western, Hillsong, Planet Shakers. Ito mga kanta na to, magaganda to. At ito yung mga kinakanta natin sa church, tama?
Pero karamihan sa mga kanta na to, wala sa context sa Pilipino. Hindi naman sila madalas binabaha doon eh. Tama? Kaya madalas, tingin natin, lagi, ang solusyon at tugon lagi, pag may pangit na nangyayari sa buhay natin, idaan mo lang sa pag-awit at papuri sa Diyos. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magpuri ha. That's not what I'm saying. Ang mga Tagalog nating kanta, matitindi. Kung kayo po yung mga oldies na Christian kagaya ko, madalas nating kantahin, ang buhay ng Kristiyano ay, Brother Eric, masayang tunay, masayang tunay. Tapos sa dulo, laging masayang tunay. Totoo ba yun? Pag-uwi, hindi masaya eh. Di ba? O yung mga binabaha, naku, lalo na nung pastor ako sa Hagonoy, madalas namin kantahin, kasama namin ng Diyos, di ako malulunod. Yung mga membro namin galing sa bahay. Hindi naman nalunod, pero nabasa. Nabaha eh. Parang in a way, hindi po siya inappropriate, pero hindi tayo sensitive. Yun lang naman sinasabi ko. Meron pa tayong kanta. Meron kami mga kanta noon, di ba? Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Ha ha ha. Ha ha. Dubi-dubi-do. Nadagdagan na, no? Hala, nagkaloko-loko na, di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, Eme lang. Gusto ko talaga ng pera. Gusto pa rin natin ng pera, di ba? Amen? Tapos nga pong kamay dito na pwedeng magsabay yung panalangin, pagpupuri, na may pera pa rin. Ayan, kita nyo mga nanay. Positive testimony. May isang church. Galing po sa sunog ang mga miyembro, galing po sa baha. I don't know kung ano po ang baha na yon. By the way, most of my message today will be coming from my professor in Lament, Old Testament, 2 years ago, nung tinake ko po ito ng summer. No? Pagpasok pa lang po niya, nakalagay na po kagad doon sa instruction sa mga ushers, ngumiti ka naman sis, bawal nakasimangot dito. Sino ho dito, may ushers na sinabihan ka bago ka umakyat dito, ngiti ka naman. Wala namang ganun, no? Medyo sensitive po yung ushers natin. Amen. Praise God, no? Pero bawal sumimangot. Naku, paano ho kaya kung nabasa ka, naglakad ka lang, parang hindi po maiwasang hindi po tayo sumimangot. At pagdating sa mga testimony, magkwento lang tayo ng mga patotoo na makakapagdala ng pagpapala sa iba, hindi po kabigatan. Siguro po ngayon, no? Kung noon, okay lang sa akin yun. Pero ngayon siguro, I think di nala ako dadalo kung hindi naman pala pwedeng magkwento ng mabibigat na pinagdadaanan. Lahat naman po ito yung magaganda, pero ang problema po, parang in a way, dinilit po ng mga simbahan, Kristiyano, ang mga negative emotions sa ating churches. There is no room for negative emotions like despair, sadness, loneliness, fear, and anger. There's no room for negative emotions like struggling, mourning, weeping, crying, and questioning God. Naku, lalo na. Madalas po na pinipreach, hindi okay na ikaw ay down, hindi okay na ikaw ay malungkot. Tama po yun in a way. Hindi rin po magandang pangmatagalan eh. Kasi kailangan mo rin i-overcome yung emotion mo eh. But for you to overcome, you must be allowed to experience it. Pero yung mga meron po ditong napagdadaanan pero hindi pa rin na-overcome yon, then medyo hindi okay yun kasi you allow that emotion to overcome you. Ang sabi ni Gordon Wong, our churches emphasize prayer and praise to God, but we almost always think that the only prayers acceptable to God are words of praise and thanksgiving. Parang ang kultura na itinuturo at ipinapadala sa mga kongregasyon ay ang katanggap-tanggap lang ay ang mga papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Tama ba yon? Hindi. Naniniwala po ako that God can be worshipped also by the lonely, by the sad soul, or by the person who feels full of worries, heaviness, and lament.
Naniniwala po ako na kahit po yung hindi okay yung nararamdaman, meron din siyang karapatang sambahin ng ating Diyos. Amen? Amen. Si Dennis Ackerman, sabi niya, acts of lamentation have disappeared from our liturgies in our churches. Meron pong isang pastor or author po yata ito na sa Ireland po, matapos pong bumagsak ang isang bomba na kumitil ng mahigit 28 katao at nagdala ng injury sa 200 na iba pa. Sinabi po niya ito, no? Pagpasok niya sa church, parang wala lang pakiramdam ang church. Kasi parang nothing happened, no? Parang may bumagyong Yolanda pagdating ng Sunday, di naman tayo apektado. Tuloy-tuloy lang sa pagsamba. Walang pause, walang prayer, walang pakiramdam. Sa TV nga, di ba, pag may namamatay, humihinto sila saglit eh. Sa basketball, humihinto sila ng 1 minuto o segundo. Tama ba? Okay. Now, sabi niya, pagpasok ko sa church na yon, sabi ko, ba't ganun? Sabi niya, we had no capacity for dealing with sadness. Parang hindi sanay ang Kristiyano, ang tao, na harapin ang kalungkutan. Nalulungkot naman talaga tayo, di ba? There was no room in our liturgy and worship for sadness, brokenness, and questioning. We had so much space for love, joy, praise, and supplication. But it seemed that we viewed the acknowledgement of sadness and the tragic brokenness of our world as equivalent to faithlessness. Wala kang faith, hindi matatag ang faith mo pag masyado kang nalulungkot. Hindi ka matapat kay Lord. Ano po ang resulta nito? We deny our feelings. We deny our feelings. At alam niyo po ang nangyayari when we deny our feelings, we end up giving external voice to pretended emotions that we do not really feel, while hiding the real emotions we are struggling with deep inside. Nagtatago tayo sa isang maskara at alam nating hirap na po tayo. Amen? Sino pong nakaka-relate dito? Okay, parang ako lang po ata. Okay, sige po. So anong dapat nating gawin? Ano pong dapat nating gawin? Anong dapat gawin ng mga churches, pastor, ng mga church leaders para po tungkol dito, no? Kailangan po ba nating tumambay sa kalungkutan, huminto na lang sa gawa? Hindi po yun yung sinasabi ko. In fact, alam ninyo, alam ng mga leaders na naglilingkod pa rin tayo kahit hirap na hirap tayo. Kahit may pinagdadaanan tayo. Amen? Alam natin na pag nagsabing isang leader, magpapaalam po ako, pastor, meron po kaming pupuntahan. Noon siguro medyo stricto ako o tayo. Pero ngayon, sige. Kapag nalaman namin may isang miyembro na may sakit, nararamdaman namin. Nakikipag-pray po kami para doon. No? So anong dapat natin gawin? Ito po, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Sabihin mo nga sa katabi yan, ready, go. It's okay? Okay. Meron akong kwento dito. Meron pong isang lingkod ng Diyos who suffered stroke. Pinag-pray po siya ng professor ko, si Dr. Eric Villanueva, Federico Villanueva. Nung pinag-pray po siya, ang prayer po ng pastor ay, Panginoon, sabi niya, bago niya ipag-pray, hindi ito yung kapatid namin dati, masigla ito eh. Kasi po itong nagkasakit na to masigla, energetic, pero nawala na po yung lakas niya. 35 years old lang po siya. This is a true story. Nawala po kanyang jolly, talkative, and active demeanor. Kaya nung pinagpipray po niya, nakisimpatya siya. Ipinaramdam niya dun sa stroke victim or patient na talaga pong nararamdaman niya ang kanyang pinagdadaanan. Nanalangin siya ng panalangin kagaya po ng nasa aklat ng mga awit, yung panaghoy na panalangin. Matapos niyang ipag-pray, yung kasama niyang pastor, naramdaman po niya parang kulang pa yung prayer eh. So akala po niya tapos na yung prayer kasi inutusan siya mag-lead na lang ng prayer. Nag-pray pa uli yung isang pastor at ang sabi ng pastor ganito, sabi niya, Lord, we know that this sickness does not glorify you. So we pray. Sa Tagalog, Panginoon, ang karamdamang ito na pinagdadaanan ng aming kapatid, hindi nagbibigay o nagdadala ng kagalakan, ng karangalan sa iyo. Dalangin ko na itong kapatid namin ito ay tumugon na magbibigay ng dakilang kagalakan sa iyong pangalan.
Pag-uwi daw po ng professor ko, ng pastor na yon, nalungkot siya, sabi niya, stroke, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. At ang bumubuo sa isip niya, sabi niya, ano kayang tugon ang kailangan nating makita pa para masabi nating yung tugon na yon, it glorifies the Lord? Anong tugon ang pwede pa nating hanapin at tingnan sa isang may karamdaman kung hindi niya kayang gawin yon nung time na yon? Hello? Ito po yung problema natin mga Christian. We overprayed and we overpromise. Kaya mo yan. Malalagpasan mo yan. O, tingnan mo lang bukas, wala na yan. You know, when I studied counseling, I realized we must admit that we don't always have the answer. Even though you're a pastor or you're an experienced mom or dad. Because we're not God. Hindi tayo Diyos. Amen? Hindi natin kailangan maintindihan lahat. At hindi talaga natin maintindihan ang buong sitwasyon. We don't know it all. When we don't understand, it's better to be silent. Amen? O siguro hindi lang ito para sa mga pastor, pati din ito sa'yo. Kung sa tingin mo parang nanghihina ang pananampalataya mo dahil may pinagdadaanan ka, hindi magandang pakiramdam mo, don't feel bad about yourself. Isipin mo to, hindi ka rin kasi Diyos. That's the reason why you can't understand what is happening inside you. Amen po? Amen ba? Ang problema natin, sa lahat ng to, meron lang tayo, kasi tayong iisang tugon pag may problema tayong pinagdadaanan. Meron lang tayong iisang tugon lagi. Ang purihin ang Panginoon. Ang parangalan siya. Kung hindi ko po sinasabing pag may problema ka, huwag kang mag-church siya. Kung sinasabi ko po kahit may problema ka, tuloy-tuloy ka pa rin para kay Lord, even though mabigat yung nararamdaman mo. Amen? Nabasa ko po ito sa Facebook. Happy moments, God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Naku, nag-share pa yata ako nito eh. May time din na mahirap din mag-praise God. So sometimes, hindi hihingin ni Lord sa'yo na purihin mo siya. Ang hihingin lang ni Lord sa'yo ay huminto ka muna. Magstay ka lang muna. Amen? That's why when we see people coming to the church, you don't feel like raising your hands, that's okay. Kasi pag meron namang time na talagang kinausap ka ni Lord, kahit naman sabihin namin, huwag mo itaas ang kamay mo, hindi ka mapipigilan. Kusa mo talagang itataas yun kay Lord. Amen. Amen ba? Kasi yun yung totoong nararamdaman mo eh. Tama? Nabasa ko po ito sa Facebook. Iiyak sana ako at magmumukmok. Hindi ko alam, baka kayo yun, no? Nag-post. No? Iiyak sana ako at magmumukmok. Naalala ko may mga Shopee delivery pa pala akong kailangang bayaran. Mga bills na dapat harapin. At sa dami ng aking mga problema, naisip ko, wala pala akong karapatang magpahinga. Pakisabi nga sa katabi mo, parang ikaw yun ah. Hindi naman. There are many reasons why the church should celebrate. Marami tayong dahilan para magpasalamat, sumamba, magdiwang kay Lord. Amen? But when the church is being celebrative all the time, yun yung dilemma, all the time, day in and day out, that it becomes a problem. Doon tayo nagkakaproblema lagi. Why? For when the church does not learn how to live with sadness, brokenness, and questioning, it will not learn how to respond when tragic events occur. Hindi tayo matututo paano tumugon eh. Kaya minsan wala rin tayong pakiramdam sa may mga pinagdadaanan. Amen? Pinapractice ko po yung empathy sa compassion as much as possible eh. Una sa pamilya, pangalawa sa ibang mga tao. Pati sa paglilimos, minsan kahit na alam mong budol naman eh. Kasi ayoko pong makonsume tayo sa kaisipan na hanggang mawala na talaga yung compassion sa isip natin at sa puso natin. We need to practice compassion. One time sabi ni Pastora,
One time tayong pamilya, may dinalaw kaming Cribs Foundation, nagtumulong yung church doon. Sabi ko, may time maghahanap tayo ng mga foundation na hindi natin isasama yung church. Ewan ko lang kung gusto nila. But as a family. Because we want to teach our kids to practice compassion. That this is not just about them. This is not just about you. You're not entitled eh. See, may mga tao pang mas mahirap ang kalagayan nila kaysa sa pinagdadaanan mo. Amen? We want to respond well eh. What we have to learn is that it is okay to be sad, broken, and lonely when we go through difficult situation. Yan yung dapat nating matutunan. Did you know that sa ibang bansa meron pong 4 na panahon, winter, spring, summer, and sinong kumanta nun? Pero sa Pilipinas po, 2 lang. Tag-init, tag-lamig. Tag-ulan, tag-tuyot. O kung minsan po ay tag-ulan pero tag-init pa rin. We have different season and we have also different responses sa every different season. Pag nagbabago yung panahon, alam mo, pag taglamig, hindi ka nagsusuot ng swimsuit. Diba? Nagbabago din po yung tugon mo eh. Pag tag-init, hindi ka nagsusuot ng jacket na pang-iski mo. So, ganun din po sa buhay. Nandun yung faith natin kay Lord, nandun yung pananampalat, nandun pa rin yung pagbabasa. Sino dito nag-struggle sa pagbabasa ng Bible, sa pagdi-devotion? Ako, nag-struggle ako. Pero pinipilit ko pong paalala sa sarili ko, hindi ako titigil kahit mahirap. But I struggle. Not just as a pastor, but as a Christian. Nag-struggle ba ako bilang magulang? Yes. But I need to continue to move on even though I struggle. So si Walter Brueggemann, ito yung 3 seasons of orientation, disorientation, and new orientation. Ang orientation, ito yung normal na nangyayari sa ating buhay. Pero, let me just remind you, no, yung normal sa atin, pwedeng abnormal sa iba. Halimbawa, pag meron pong foreigner pumunta sa Pilipinas, na-shock siya sa traffic, pero sa atin, normal lang yon. So sa atin, orientation pa lang yun, pero sa kanya, disorientation na yun. Kasi nga, wala siya sa panahon natin eh. So ang orientation, picture nyo po ito, nasa ilog, sasagwan ka ng bangka, bigla pong dumilim yung panahon, biglang umulan, biglang humangin ng malakas, biglang lumayo ka sa pangpang, and you feel like, Lord, ano to? This is the disorientation stage. At alam nyo po, kagaya ng panahon, pwedeng nandito ka sa napakagandang bahagi ng buhay mo, pwedeng magbago ng bigla na lang. Am I right? Bigla ka makakabalita, wala na siya, nagkasakit na siya, nilibing na siya. Bigla ka makakabalita, healthy siya, biglang nagkasakit ka. These are the seasons of life that we need to accept. And you know, as a pastor, I've been a pastor here in Baliwag for almost 14 years na. 14 years. Hindi ko makaalam, no? At nakita ko po, salamat kay Lord, even though you've been into the season of orientation and disorientation, hindi nyo po iniwan ang Lord, hindi nyo po iniwan ang church. Nagpapatuloy pa rin po kayo kay Lord. Thank you po sa inyo. May mga time I want to quit, pero pag nakikita ko po kayo, ay, ayoko na rin. Bakit? Nagpapatuloy din naman sila eh. So hindi natin alam, for those 14 years, we were suffering in silent and struggling in silent, but actually, we're helping each other pala. Balik tayo doon sa nagkasakit, na stroke na pastor. Pagbalik po ng professor ko, binisita po niya, praise God, naka-recover po siya. Nagdaan po siya ng therapy, at na-restore po yung kanyang katawan. At higit sa lahat, siya po'y gumaling. Ang tawag po natin dito ay the season of new orientation. In other words, mga kapatid, just when you thought it was the end of it all, life broke in, bringing new meaning and hope. Things you never expected would still be possible. At nakita ko po yon.
Sa Tagalog po, sa mga panahon na iniisip mo, katapusan mo na, bingo ka na, todas na, huwag kang mag-alala. Lumilipas din ang panahon, nagpapalit din yung sitwasyon. At makikita mo, yung mga imposible sa tingin mo na mangyayari, pwede palang mangyari sa'yo. Pakisabi nga sa katabi mo, kung may pinagdadaanan niyan, sabihin mo sa kanya, may season of new orientation na papaparating. And we claim it in Jesus' name. Amen? Just when we thought that our suffering would never end, we realize the heavy cloud has been lifted just like that. Yes, there's a certain feeling of just like that. I included it eh. Alam niyo kung bakit? Nasabi ko na rin yan eh. Ganun lang. Just like that, nalagpasan ko. Nag-aaral ka ng high school, college, or masteral. Pumapasok ka, hindi mo alam hanggang kailan ba matatapos to, matindi. Pero biglang paggising mo, gagraduate ka na at biglang mo nasabi, just like that, thank you Lord. The way to praise is to undergo through the lament. Hindi mo pwedeng iwasan to eh. Amen? Sadly, maraming mga tao hindi na nakaabot ng new orientation. Why? Sadly, they committed suicide. They ended up their life. Depressed people sometimes think there is no more end to their darkness, pain, and woes. But there is an end to it. Sabayan niyo ako magbasa. It will come. We may not know when, but it will come. Wala ba yan dyan? And when it does, we can't just wait to celebrate. Darating po ang pagpapalit ng panahon. Sa aklat ng mga mangangaral, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 10, sabi po ni King Solomon, may panahon ng pagtawa at may panahon ng pagluha. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pagbunot ng tanim. May panahon ng pagtatayo, may panahon ng pagsira. May panahon ng kapanganakan at may panahon ng kamatayan. In other words po, meron pong iba't ibang panahon ng buhay ng tao. And because of that, it's okay to be sad. We should not be afraid that if we respond in a negative way, we will be moving away from God. It is okay for our responses to change as the seasons of life do change sa buhay natin. Amen? Bakit po, Pastor? Sapagkat alam natin, there is one who remains constant through our changing season. Siya ang Diyos, whom we cannot go only in times of thanksgiving and stability, but we have a God we can come in times of lament and despair. Totoo ba yun? Ang Diyos natin hindi lang nalalapitan at hindi lang tumutugon sa panahon na masaya tayo, okay tayo, kundi kahit sa panahon na nahihirapan tayo. May Diyos tayong dagli ang tumutugon sa ating mga panalangin. Si David, sabi niya sa Psalms 31 verse 10, my life spent with sorrow and my years with sighing. Psalms 113 verse 2, how long must I wrestle with my thoughts? Sinabi niya eh. Sa Psalms 102 verse 7, sabi niya, I lie awake, I have become like a bird alone in the roof. Think a bit mo, saglit lang po, no? Did you feel like a bird alone sa roof? Alam niyo po, makaka-relate dito, yung mga elderly at senior. Yung mga empty nester, yung mga iniwan na ng mga pamilya dahil magmumove na talaga sila. Dinadalaw-dalaw na lang. Kaya po, meron pong isang matanda sa orphanage, ang nagpayo, sabi niya sa kanyang caregiver, kung meron ako maipapayo sa iyo, don't grow old. Kasi malungkot. Pero may iwasan mo ba ang pagtanda? Hindi. Tatanda talaga tayo, di ba? Amen. Pero ang kagandahan po dito sa mga panahon, nakakaramdam tayo ng pag-iisa. Ang kinin natin ang pangako na to, sa Psalm 71 verse 9, sabay-sabay, do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone. Nandyan po ang Diyos na pwede nating tawagan. Kahit po ang Diyos anak, si Jesus, nakaranas din po ng kalungkutan. Matthew 26, he began to be sorrowful and troubled. And his sorrow was likened to feeling at the point of death.
Si Jesus nakaranas din ng kalungkutan eh. He shed tears. He was filled with joy. He grieved. Jesus wept. Pinakamaiksing talata sa Bible. He was angry. Nagtaob siya ng mga table. He got prostrated. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede palang magalit. Pwede. Pwede. Pwede magtaob ng table, pwede rin magtaob ng mga kontraktor. O politiko. Sino kaya itataob natin, no? He was overwhelmed with sadness. He felt sorrow. He showed wonder and at the same time loneliness. So, meron po siyang mixed emotion. Alam niyo po ba, ayon po sa mga psychologist tells us that healthy people have a broad range of emotion. They have the ability to feel joyful, sad, angry, or mad, down or afraid, but they do not get stuck with one emotion. Delikado po, yung flat face lang parang wala. Happy na, ha ha ha. Masaya ka ba, bro? O sis? Oo, masaya ako. Kung masaya, masaya. Kung kailangan umiyak, huwag naman piliting tumawa kung nakakaiyak yung sitwasyon, di po ba? These are the 3 seasons of life. Napansin niyo po, yun yung kinanta natin sa dulo. Salamat, Panginoon. Nagsimula po siya sa salitang, ikaw ay mabuti sa lahat ng sandali. Pero sa dulo, sa gitna po, nakaranas po ang mga awit po ng disorientation. Sa kabiguan, hindi ko na alam yung lyrics, no? Diba? So akala natin minsan magtatagal sa ganung punto, disorientation. Pero sa dulo, binawi niya eh, dahil nagbago na yung panahon. Sabi niya, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. That song is actually a song of 3 seasons in life. May tanong po ako sa inyo, nasaang season ka ngayon? As a student, as a single parent, as a parent, as an elderly, as a senior citizen, as a young professional, yung mga ikakasal, yung mga nag-aantay pa po na magyayayang may magpapakasal sa kanya. Bakit po mahalaga ang different seasons sa buhay? When we go through the different seasons of our life, it is important that we are present where we are so that we will receive whatever gifts of our experience may bring to us. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang karanasan na ibibigay sa iyo ng pinagdadaanan mo na yan. Amen? Sadness makes our hearts more compassionate and gentle towards others who are suffering. If we have never experienced what it means to be sad and lonely, paano mo po maintindihan yung ibang mga tao? It is when we are present in our disorientation that our experience of new orientation becomes meaningful. Doon lang natin nasasabing, ang sarap ng blessing na to. Ang sarap, natanggap ko na yung inaantay ko. Why? Because you have gone through that disorientation. Our experience of joy is directly related to our experience of loneliness and sadness. Hindi pa ako tapos, pero I will allow you to pause for a moment and grieve. May tanong pa ako dito eh, when was the last time you cried? When was the last time you cried? You know, when you grieve for someone or something, naiyak ka sa isang tao at sa isang bagay, ito'y nagpapakita mahalaga sa iyo yung tao na yon, kaya ka umiiyak. So it's okay to grieve because it means mahalaga yon. At walang perfect place to grieve. Wala po yung church, dapat nature, dapat pupunta muna ako sa Boracay o kung saan, makikiiyak lang ako. Social naman ang iiyakan mo, no? Walang perfect place. Your room could be a place for grieving, for sadness. And even ngayon sa church natin. I allow you to inhale and exhale. Upo lang po kayo. And as this song plays, please close your eyes. Sino ka man, ano man ang iyong mga nararamdaman at pinagdadaanan ngayong umaga na to. Think, reflect, pause for a moment. And I want you to know ngayong umaga na to, you are allowed to
to feel sad. You're allowed to get angry. You're allowed to complain. You're allowed to grieve, to cry. Okay. So we can pause that song na. What is lament? Sa Tagalog, panaghoy, pananangis, pagdadalamhati. Buong kurso po ito sa pag-aaral na pinagdaanan ko. Ang sabi po ng professor ko, lament arises out of very difficult situation. Galing sa isang matinding sitwasyon. It is the pouring out of our heart to the Lord. It is a prayer of the most intimate kind. Hindi pala masama ang lament, no? Kasi yun daw yung pinaka-sincere na panalangin. Lament and praise can coexist in the hearts of a believer. Pwede na magsabay na nagpupuri ka, nagdadalamhati ka. And part of lament is complaining and questioning to God. Alam niyo po, ang sabi po ni Balagtas, ang makatang si Balagtas, sa kanya pong tulang 12 sugat ng puso. Kahit siya po marunong maglament. Sabi niya, hirap, kalungkutan, dalitat, hinagpis, pighati at dusa, dalamhatit sakit, paninibughong sindak, bagabag, ligalig, umuuwing lahat sa abakong dibdib. The 12 wounds of the heart. Ang 12 sugat sa puso. Meron pong dalawang klaseng lament, individual lament and communal lament. Ito ho yung personal po na pamimighati, pag-iyak. Ito naman po yung pag-iyak sa nangyayari sa ating bansa. Ito yung reason kung bakit ayaw mo man, hindi ka man ganon, nagagalit ka, naiinis ka. At alam natin, ang anger isang secondary emotion lang po . Ang anger galing sa grief . Sa kawalang kakayahan po na umiyak at manangis. Merong tatlong subject ang lament. Every time na naglalament po tayo, we actually don't lament alone or in isolation. Laging may involved na iba, may kasamang iba. Hindi mo pwedeng sabihin, ako lang to. Hindi ito tungkol sa inyo. Diyan lang kayo. No, you lament about yourself, psychological. You lament about the enemy, sociological, yung mga nasa paligid. And then you lament about God, theological. You question God. Nasaan siya sa ating mga buhay? Amen. Allow yourself to lament. May isa pa pong libro na bahagi din po sa message na ito ng aking professor, Why the Church Needs to Learn How to Complain and Not Just to Trust and Obey. Bakit mahalaga na marunong din tayo magreklamo, hindi lang para sumunod at magtiwala. Yung complaining na tinutukoy po dito, hindi ito yung complaining na nagre-rebelde ka kay Lord, kundi yung nagtatanong ka kay Lord. Nagtatanong ka sa community. Even Habakkuk, isang author po sa Bible, nagtanong ng how long and why, Lord? Kasi may abuse at may corruption sa kanilang paligid . Sabi niya, how long, Lord, must I call for help? But you do not listen. So sa tingin niya, parang hindi ka nakikinig, Lord. Or cry out to you, violence, but you do not save. Why do you make me look at injustice? And why do you tolerate wrongdoing? So tingin ko parang pwede itong maging prayer natin yan . Ba't nagpapatuloy, Lord? Nakakatakas pa, nakakapag-abroad pa yung iba, nakakapagsinungaling pa.
Even Jesus complained to God, the Father, and He allowed others to complain to Him. Did you know na isa sa mga huling salita na binitawan ni Jesus sa cross ay is a complaint, my God, why have you forsaken me? Doon sa Garden of Gethsemane, prayer of submission, Lord, kung kalooban mo ang sarong ito, Lord, pagdadaanan ko. We always think that Jesus has the heart of submission, but we never thought na si Jesus din may heart din po ng complaining. Complaining not because nagre-rebelde siya kay Lord, sa Diyos Ama, complaining because as human, yun yung nararamdaman niya. Amen? Ba kung hindi ka pala marunong magreklamo, talo mo pa si Lord. Kasi kahit si Jesus nagre-reklamo eh. Meron ba ditong mag-asawa, hindi ka sanay na magreklamo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa biyenan mo, feeling mo kabastusan, feeling mo parang ungodliness ang pagrereklamo? No. You're allowed na magreklamo. My God, why have you forsaken me? Ano po ang theology natin sa pagrereklamo? Sabi ni Zimmerly, God Himself can be recognized as in a mirror in the response of His people. Through the complaints against God in the Bible, we come to know more about our God. Yun pala yun. Kaya pala inaalaw ni Lord na magreklamo po ang mga propeta, ang mga tao sa Biblia, kasi yun yung pamamaraan din ng Diyos para mas makilala natin siya. Maipahayag niya ang kanyang sarili sa mga tao na to. So nag-a-act siya as mirror or salamin. The complaints against God mirror to us an empowering God. Gusto ko po ito. He is never insecure to receive our complaints. He empowers us. Sige, come on. Pwede kayong magtanong sa akin. Unlike some human leaders, hindi mo pwedeng tanungin. Amen? Pero ang Diyos, He allows His people to question Him. Unlike some human leaders who shame and threaten anyone who complains to them, God is not insecure because God is an empowering God. He is not a dictator. Before a dictator, you are nothing. But in the presence of the Lord, you have a voice. God allows His people to speak their minds, their ideas, what they feel are matters of great importance to Him. Pwede palang magtanong sa mga politiko. Hindi po masama, hindi pagre-rebelde, hindi paninirang puri ang pagtatanong. Kasi kung ang Diyos pwedeng tanungin, pwede rin tayo dapat tanungin. One time, I learned a hard lesson sa mga anak ko. Alam niyo kung anong hard lesson natutunan ko? Hindi ko alam lahat at kailangan ko mag-sorry din sa mga anak ko. Why? Kasi allowed din po silang magtanong. Allowed din silang magsalita sa atin, not in a disrespectful way. Why? Because God allows our sama ng loob. Our feelings of hurt. Tinatanggap ng Diyos ang ating mga pagtatampo. Ano po ba yung English ng pagtatampo? Sulking. Diba, ano bang tawag doon? Sabi ni Mel Bamagay, ang tampo ay isang damdaming dala ng pagkabigo sa isang bagay na inaasahan sa isang malapit na tao. Kapatid, hindi ka nagtatampo sa hindi mo kaka-close. That's why, pag may tampo ka kay Lord, nagpapakita lang ito, close kayo ni Lord. So sabi ni Lord, pwede kong tanggapin yung tampo nyo. Pwede kong tanggapin yung pagkukomplain ninyo. Why? Because it shows, hindi tayo nagtatampo sa ating mga kaaway o taong hindi tatablan ng ganitong pagpapahiwatig. Nagtatampo ka lang naman sa asawa mo eh. Sa anak mo, sa pinsan mo, sa kapatid mo, sa kaklose mo eh. So kung i-relate natin to kay Lord, nagtatampo tayo kay Lord, hindi dahil malayo tayo kay Lord, kundi dahil alam nating pwede tayong pakinggan ng Diyos. Allowed tayong magtampo sa ating Panginoon. Amen.
The feeling of hurt is therefore an indication of intimacy. Pag nasasaktan ka dahil kay Lord, kasi hindi mo siya naiintindihan, nagpapakita po ito actually na malapit ka sa Diyos na to. Hindi dahil malayo. Bakit? Kasi allowed kang magtampo. Pag ang politiko po, bawal kang magtanong sa kanya. Hindi talaga totoong nagmamalasakit. Pag ang nanay mo, pinapayagan kang magtampo. Si pastora magaling dito. Sige, galit ka, may tampo ka, sige, diyan ka muna. Tayo, di ba? Sanay tayo sa sinturon. May tampo ka? Gusto mong kumain ng sinturon? The difference between the Filipino concept of tampo and our tampo against God is that ang tampo natin sa isa't isa, indirect, nagdadabog-dabog tayo. Pero kay Lord, diretso. Napansin niyo po yan? Pag sa asawa mo, hindi mo maipahayag agad-agad. Pero kay Lord, diretso. Hindi ako mag-church. May tampo ko kay Lord eh. Direct. And yet, God allowed it. Isn't it great? Sino po dito naniniwala, our God hears and feels our feelings? Amen. Hindi ka naman kinidlatan, di ba? Ayaw mo mag-church. The complaints about God challenge us to bring our hurt directly to God, to be honest to God, and what we are really feeling. If God can be questioned and complained against when it comes to issues of justice, why shouldn't the same be true to human leaders? Are human leaders higher than God? Mas mataas ba sila sa Diyos? Para hindi sila tanungin, litisin, at imbestigahan. Ang lament sa Old Testament at sa New Testament, sa Bible, ay hindi lang po personal. Ito po ay rooted sa political. Ang mga hari ng unang panahon, ang mga matataas na may katungkulan, inaapi nila ang mga nasa ibaba. Kaya yung nangyayari ngayon, walang kaibahan sa nangyayari po sa Biblia. Because they have learned how to complain in the presence of God, the prophets were able to complain against injustice in their society. Protest against injustice and oppressions is learned in prayer. Dahil pinayagan sila ng Diyos na magtampo sa Kanya, natuto silang mag-question sa mga authority na abusive. Natuto silang lumaban. Wala ho silang tinatawag na blind obedience. Yung kahit alam mo nang may ginawang mali, nagmamaang-maangan pa tayo eh. Nagbubulag-bulagan tayo. Hindi tayo uunlad doon pag ganun po. If we cannot change the governance of this world, then we cannot challenge the governors of this world. Hindi po yun yung governor na tinutukoy ha. Ibig lang sabihin yun, mga nasa authority. The church's unwillingness or incapacity to bring radical discontent, silence and denies the reality. Alalahanin nyo, complaints against God arise out of extremely difficult situation. Doon lang naman kasi tayo nagrereklamo pag nasa matindi na tayong problema. Hindi naman tayo nagrereklamo dahil nawawala lang yung suklay mo o ipit. Di ba? Hindi ka naman nagrereklamo doon eh. Madalas pag nagko-complain ka na sa nation, kasi matindi na talaga eh. Hindi ka naman nagrereklamo dahil lang hindi nanalo yung kandidato mo eh. Nagrereklamo ka kasi ang tindi ng korupsyon. Whether kandidato mo yun o hindi mo kandidato, naapektuhan ka na eh. Amen? One can never speak forcefully to God from a position of security. Pag secure ka, hindi ka magtatanong kay Lord. Some levels of spirituality are grasped only when balancing on the edge of abyss. Alam yung sabihin ng abyss? Mala impyerno na napakiramdam. Doon lang tayo nakakaroon ng pagkakataon na magtanong laban sa ating Diyos. How do we survive in these trying times? Paano tayo makaka-recover as a nation, as an individual? Sino ho dito, meron kang problema pero nandito ka pa rin sa church? Meron kang babayaran bukas. Meron ka pang mga
responsibilidad na hindi mo maikukwento-kwento. How do you survive? Hindi ko po alam. Wala rin naman po ako maipapahiram sa inyo. Wala rin akong solusyon. But here's my encouragement. From lament to praise. Daanan mo yun. Huwag kang matakot, umiyak, huminto at makipag-usap sa amin. Allow yourself to lament, to grieve, to be honest, and to get angry to be who you are. Payagan mo yung sarili mo. Huwag mong itatanggi yun. Huwag mong sabihin na, hindi, maghahanap pa ako ng solusyon eh. Wala akong time sa ganyan. No, payagan mong huminto ka. Pag ako pressured na po, hindi ko tinutuloy yung requirements eh. Umiinom ako ng kape. Naglalakad ako. Minsan pupunta ako sa SM, wala namang bibilhin eh. Basta gusto ko lang mabago lang yung environment eh. Allow yourself. Kasi pag hindi mo inallow yung sarili mo, hindi mo marirecover yung sanity mo. Totoo ba yan? For healing to come, you must learn to be honest and humble before God. For praise to be recovered, we must first learn to undergo through the valley of lament. Bago po yung valley of praise, daan ka muna doon sa, even though I walk through the valley of the shadow of death. Sabay-sabay natin itong lalakbayin as an individual and as a community. Alam nyo to, di ba? Marami tayong mga problema dito na personal yung problema pero nilakaran natin to ng sabay-sabay. We are in this together. At nalalagpasan naman natin. Amen? We must learn how to cry and to be sorrowful. To get angry. Kasi kahit si Jesus nagtaob ng mesa, tingnan niyo yung picture. Pwede pong magalit. Pag uwi niyo po sa bahay, hindi pa naayos, taob niyo po. Pag hindi po matataob, tao na itaob. Joke lang po yan. Let us close with this. And then one principle. I read this article, sabi dito. Pakita natin, sis. Don't let anger or rage give way to resignation. Huwag niyong putulin. Huwag nating hayaang manahimik ito. That's what these people and the corrupt and powerful want. The fight for systemic change has only just begun. It will be long. Stay angry. Stay angry. Why? Because rage is all you have right now. Yun lang yung meron ka. Wala ka namang power eh. So as a nation, let us have this righteous anger. Hindi yung nagwewelga, nakikipaglaban, nanununog, kagaya ng nangyari sa Nepal. Hindi po yung ganun ibig ko sabihin. Hindi tayo mananahimik. Hindi tayo tatanggap lang ng isang news na walang ebidensya at walang prueba. Para sa kinabukasan ng ating bansa. Para sa inyong mga anak. If the church is to learn how to engage with its world, it has to learn how to engage with its God. Protest against injustice is learned in the prayers of lament. Let us watch this video. At siguro po, as we watch this video po, let us all stand po. Pwede po natin kantahin ito kung alam niyo po yan. Buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan, na lagi kang paglingkuran. Ang daya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang.
Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang daya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Pilipinas kong hirap. Let us pause for a moment. Let's stay in silence habang nakayuko po tayo. Ano po ang nararamdaman mo ngayong umaga na to? Personally, and as a Filipino, as a nation. Ano man po ang nais iparating ng Panginoon sa iyo sa mensahe at sa awitin na ating napanood. Pwede ho tayong tumugon doon sa pamagitan ng panalangin. Pray whatever it is na gusto ni Lord na ipag-pray mo para sa ating bansa, para sa iyong pamilya, para sa iyong sarili. At sa umagang ito, yung pakiramdam na pagod, o yung kaisipan at kagustuhang umiyak, magalit, mag-complain, ay pinapahintulutan po sa umagang ito. You can cry as a person, as an individual, but you can also cry as a Filipino, as a nation. And we will pray for our nation ngayong umaga na to. Nagsimula na po ang mga rally kahapon pa sa Hagonoy, sa Malolos, sa Quezon City. Ngayong umaga na to, nandun po sila sa Manila. And this is our way para ipakita, suporta po yung ating pakikibaka at pakikipaglaban sa korupsyon, laban sa korupsyon, at para sa kapakanan po ng ating bansa. Hilingin ko po si Pastora una na mag-respond tayo sa isang prayer personally through this message. And then mamaya ako po magpipray para sa prayer for our nation. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat, Lord God. Sometimes, Lord, ito po yung hard truth na, Lord, hindi kami familiar na pwedeng magtanong, na pwedeng umiyak. And Lord, right now, as a church, nagnanangis po kami, Panginoon, sa inyo. Lord, ang hirap-hirap. Lord, sobrang hirap. Kung titingnan namin, Panginoon, ang aming paligid, pwedeng hindi kami yung nakakaranas ng baha, pero kung titignan namin, Panginoon, yung bawat estudyante na pumapasok, nag-aaral, na nasa gitna sila ng baha. Lord, yung mga nakikita namin, Panginoon, na pumapasok sa simbahan, ikakasal, Lord God, at kinakasal sa gitna ng baha. Lord, hindi siya nakakatuwa. Ito yung masakit na katotohanan, Panginoon, na kinasadlakan namin bilang isang bansa at Pilipino. Lord, come. Tulungan mo po kami.
Lord, masakit pong makita, Panginoon, na ang bawat kababayan, Lord God, lalo na ang ordinaryo, Panginoon, Lord, na nagtatrabaho, malaking tax ang nakakaltas, Panginoon, sa kanilang sahod at kung paano ito pagkakasyahin. At kung minsan magkamali, Panginoon, Lord God, pwedeng, Lord, hindi namin ina-excuse, pero sa hirap ng buhay, nakakaisip gumawa ng mali. Sila'y nakukulong, Panginoon, at wala ng second chance. Pero Lord, masakit, Panginoon, na makita, na nakikita namin, Panginoon, na yung mga gumagawa ng kasamaan na nasa kapangyarihan, Lord God. Masakit makita, Panginoon, na Lord, hindi sila napaparusahan, hindi sila nagbabayad, Lord God. At sila ay nagpatuloy, Lord. Dinadalangin po namin, Panginoon, you are the God of justice. Lord, hinihingi namin hustisya. Hustisya, Panginoon, sa bawat vendor. Hustisya, Panginoon, sa bawat tricycle driver. Hustisya, Panginoon, sa bawat Pilipino pumapasok sa trabaho. Hustisya, Panginoon, sa bawat mga umaalis ng tahanan ng may baha, Lord God, at pag-uwi nila, Panginoon, uuwi pa rin sila na may baha. Lord, hustisya, Panginoon, sa mga naghihirap, lumalaban ng patas. Nagtatrabaho ng tama, Panginoon. Pero nakakaranas pa rin ng gutom ang pamilya. Lord, we cry for justice. Lord, we pray sa bawat Lord, sa bawat estudyante, Lord, hinihingi namin hustisya sa bawat estudyante pumapasok na walang laman ng tiyan. Hindi nila alam saan kukunin yung pang-project, pambili ng papel, pambayad sa eskwelahan, pampamasahe, Lord, hustisya. Lord, hinihiling namin, Panginoon, hustisya sa bawat may sakit na hindi makatakbo sa public hospital. Lord, dahil walang gamot, walang doktor. At ngayon, nalaman namin na saan napunta yung pera ng bayan. Lord, we cry out, justice, kahabagan mo po kami, O Diyos. Tingin mo po, Panginoon, ang aming panalangin. Tingin mo po ang aming pagtangis sa iyo, Panginoon. Yes, Jesus. Lord, dinadalangin, Panginoon, namin na nawa, Lord, muli, panumbalikin mo po, Panginoon, Lord God. Lord, ang kinang, Panginoon, ng aming bansa, ibalik mo po sa puso ng bawat isa, Lord God, yung bayanihan. Yung isipin ng kapakanan ng iba bago ang kapakanan na pansarili, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na pwede namin sabihin lahat ng ito sa iyo. Ng buong puso. And all this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Kung meron po kayong katabi ngayon, lalaki to lalaki, babae to babae, can we just give each other a hug and allow each other to feel what we want to feel right now? Tapos yung katabi mo, sabi mo sa kanya, safe ka. O okay lang, pwede kang malungkot, pwede kang umiyak, pwede kang magdalamhati. Maliit lang tayo ngayon dito, pero I'm sure we'll represent those who are also complaining, praying, grieving, and asking God for healing. Sa lahat po ng mga single parent na nandito ngayon, we grieve over your challenges and sacrifices. Sa lahat po ng mga may sakit dito, gusto po namin maramdaman din po yung bigat at pag-aalala na nararamdaman ninyo. We want you to know we are into this together. Kasama namin kayo. Sa lahat po ng mga estudyante na nag-iisip ng baon, requirements, pinagpipray po namin kayo. At nakikisimpatya kami.
Para sa mga ulilang lubos, mga nag-iisa na lang sa buhay. Pinagpipray po namin that you will find this church as your family and you will find comfort in this church. I hope Zion Christian Fellowship Baliwag, we will learn to be more compassionate. We will learn to feel each other, yung hurt ng bawat isa. Last prayer and then we will sing song Paghilom para sa ating bansa. Pwede po ba nating ilagay ang ating kanang kamay sa ating mga puso samantalang yung ating kaliwang kamay nakataas para sa ating Panginoon. Yung isang kamay para sa ating bansa, yung isang kamay para kay Lord. And let us pray. Lord, salamat, hindi kami nakikipagdigma na nag-iisa. Hindi kami nakikipaglaban sa buhay na ito na walang kasama. Kasama namin ang Diyos. Kasama namin kayo. At salamat po, Panginoon, sa mga panahon pala, Lord, na parang tahimik kayo at hindi namin kayo maramdaman. Hindi po sa dahil wala kayong pakialam. Yun po pala yung pagkakataon na pinapayagan nyo kami magdalamhati, umiyak, tumawag sa inyo. Sapagat sa mga ganong klaseng pagkakataon, doon po namin kayo mas nakikilala. Doon nyo kami kinakatagpo. Sa mga panahon, Lord, na kami hinang-hina at walang-wala. Salamat po, Lord, dahil minsan hindi nyo kami pinabayaan ni iniwan man. And salamat, Lord, dahil mahal nyo po ang aming nation. Mahal nyo po ang aming buhay. Mahal nyo po ang aming pamilya. Mahalaga sa inyo ang aming mga pangarap at panalangin. Mahalaga sa inyo yung mga alalahanin namin sa araw ng bukas. Mahalaga sa inyo, Lord, yung aming mga nararamdaman. Kaya naman lahat ng ito, Lord, ibinibigay po namin sa inyo. And just like Habakkuk, Lord, we ask this question to you, Lord. How long, Lord? Hanggang kailan? Hanggang kailan po, Panginoon, matatapos ang hamon, bighati, kalungkutan, dalamhati na pinagdadaanan po ng bawat isa, individually, as a family, and even as a nation, Lord? How long, Lord? Salamat po, Panginoon. You're an empowering God. You are never insecure with our complaints and questions. You allow us, Lord, na magtanong. Thank you, Lord, sa umagang ito. And truly, Lord, it's okay not to be okay. So help us, Lord, to navigate through life from lament and hopefully, Lord, from praise. Time will come and time will tell. Only you can tell, Lord, na sa amin pong pagdadaanan na ito, may biyaya, may habag, may grasya at pagbabago at pag-asa kami matitikman. At kagalingan, paghilom sa aming mga buhay bilang bansa. Ito pong aming dalangin sa Diyos na aming tagapagligtas at Diyos ng aming bansa, Diyos ng aming pamilya. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, lahat ay magsabi na Amen. Let's sing this song.